Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Verse 38, altogether ready, read. Pray therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat na kami inyo pong kinawaan, kinahabagan, inyo pong isinakripisyo, ang inyong pong butong na anak, walang iba kundi ang aming pong Panginoong Hesus, na siya pong tumubos sa lahat ng aming mga kasalanan dahil sa kanyang dugo. Kami po ay nagkaroon po ng katubusan at kapatawaran at hinugasan ang lahat ng aming mga kasalanan. Sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Kami po ay nagsusumamo, nagmamakaawa, na kami po ay patuloy mo pong bigyan ng kaawaan, patawarin sa lahat ng aming pong mga pagkukulang, mga nagagawang kasalanan dapat po sa iyo. Banal na Espiritu, patawad po. Salamat po aming Diyos, Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal. Ikaw ang aming Diyos na tapat at hindi nagbabago. Dalangin ko po ang inyong pong pagkilos at paggawa sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Dalangin ko po na itago mo po muli ako sa inyong pong likuran. Nawa ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. Dalangin ko po aming Diyos na kayo po ang siyang kumilos sa mga kapatiran na nanlalamig. Nawa, hipuhin mo po ang kanila pong mga puso na sila po'y magbalik loob sa iyo at tunay na makita po nila ang inyong pong kabutihan, katapatan at makita po nila ang inyong pong mga biyaya sa buhay ng bawat isa. Salamat sa umagang ito at muli amin po inilalapit sa umagang ito. Igawad mo po ang inyong pong awat habag sa Jerusalem. Igawad mo po sa kanila ang kapayapaan at kaligtasan po ng mga taga-Israel. Nawa po Panginoon, patuloy po kayo magligtas dito sa bayan ng mataas na kahoy. We pray na mga nanunungkulan din po dito ay maligtas at makakasama din po sila sa pagsamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Ama na kami po ay nabot ng inyong pong kaligtasan. Ibinabalik ko po sa iyo Ama lahat ng papurit pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po maupo. Magandang umaga po mga kapatid, mga minamahal. Ang title po ng mensahe this morning, Shall We Lose the Harvest? Katulad po ng inawit po ng choir po kanina, Shall We Lose the Harvest? Mga kapatid, mga minamahal, ang pag-aakay po ng kaluluwa, inihalintulad ng Diyos sa pag-aani. Sa pag-aani. At kung babalikan po natin ang ating pong panahon ng una, tunay naman po talaga napakasarap na ikaw ay pupunta sa bukid, sa iyong lupain, na ikaw ay magtatanim. And then, after 3 months, after a month, ay meron kang aanihin. Diba? Para bagang napakasimple ng buhay dati. At talagang noon ay talagang mapapansin natin sa bukid, diba? Talagang payapa ang buhay. At talagang simple ang buhay, magtanim ka, kakain ka, ikaw ay hindi magugutom. So yun po ang buhay dati. Naranasan ko po dati na talagang magtanim. At talagang dati ay kapag marami kang itinanim, may mga tinanim ka mga siniguelas, mangga, papaya, buko, or niyog, diba? Malunggay, and then ang mga kamote, mais, ay talaga nga namang masaya na. Tama po ba? Yun po yung kagalakan talaga na talagang makita mo yung mga itinanim mo ay nagbubunga. So mga kapatid, mga minamahal, ang pag-aakay ng kaluluwa ay inihalintulad ng ating Diyos ng Panginoon Hesus sa isang pag-aani. So mga kapatid, na ang pag-aani talagang kapag nakikita mo yan na aanihin na, pwede nang anihin, talagang hindi mo yung pababayaan. At talagang sa takdang panahon ay talagang nandun ka upang yan ay anihin. Na talagang yan ay hindi mo hayaan na malaglag sa lupa o hindi mo hayaan na yan talaga ay makain ng mga ibon. So mga kapatid, mga minamahal, napakasarap talaga ng nag-aani. Napakasarap ng panahon noon na talagang meron kayong palayan, na madami kayong kasama dyan.
sa pag-aani na kahit masakit ng kamay mo pero masaya ka pa rin. Di ba? At pagkatapos mo mag-ani, pamayang hapon o pamayang alas 10, mayroong nakaabang na merienda. Tama po ba? Talaga mayroong mga mainit na kape, mayroong mga tinapay, yan po yan. And then kung maghahasik naman, talaga mayroong pakain, ang tawag nga pasaklong. So talagang bayanihan. So dapat sa pag-aakay din po ng kaluluwa, mga kapatid, mga minamahal, dapat bayanihan din to. Dapat wala tayong hinihintay na kapalit. So mga kapatid, mga minamahal, ang pag-aakay ng kaluluwa ay inihalintulad ng Panginoong Hesus sa pag-aani. So mga kapatid, this morning, shall we lose the harvest? Hahayaan ba natin na ang mga aanihing ito ay mawala? Hahayaan ba natin na mga aanihing ito ay talagang masayang na lamang? Hahayaan ba natin na mga aanihing ito ay mapunta doon sa maling katuruan? Hahayaan ba natin, katulad nga sabi ng inawit po kanina, and let man go his way? Hahayaan ba natin sila na magpatuloy doon sa maling turo, na sila ay magpatuloy sa maling paniniwala, sa maling pananampalataya? Hahayaan ba natin sila na sila ay mapunta ng impyerno? Mga kapatid, mga minamahal, shall we lose the harvest? Shall we lose the harvest? Hahayaan ba natin ang ating mga mahal sa buhay ay madaya ng maling katuruan? Hahayaan ba natin ang ating mga mahal sa buhay na mapunta, mapahamak ng impyerno? So mga kapatid, mga minamahal, shall we lose the harvest? Alam niyo po, kung ito po ay inihalintulad ng Panginoong Hesus sa pag-aani, ibig sabihin po mga kapatid, mga minamahal, mayroon po itong benefits, mayroon po itong blessing, mayroon po itong biyaya. Amen? So mga kapatid, you will reap of rejoicing. Tayo po, kung tayo po'y mag-aakay ng kaluluwa katulad ng mga nag-aani noong unang panahon, sila po ay mayroong kagalakan sa kanilang puso. Masaya sila na sila nagtatanim, masaya sila na maghapon doon sa bukid, naiinita, nauulanan, masaya sila. Amen? So, we will reap of rejoicing. Mayroon pong kagalakan sa pag-aakay ng kaluluwa. Maaaring hindi ko po kasama dito yung aking mga Bible study. Doon sa Yamaha, mayroon pong Bible study sa Yamaha, mayroon ng Bible study sa Rusi, San Jose, Rusi Alitagtag, Rusi Lemery, mayroon pong Bible study sa mga pulis sa Balete, doon sa mga nag-OJT. Maaaring hindi po natin sila kasama dito, pero mayroon po akong kagalakan na talagang every time na ako po ay dumarating, willing po sila na makinig ng salita ng Diyos, at mayroon po akong kagalakan na talagang nakikita ko po sa kanilang mukha, sa kanilang mga mata, na sila'y masaya, na nakakapakinig ng banal na salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, you will reap of rejoicing, or you will reap of gladness. Meron pong kagalakan, ito po ang ating pong aanihin dito sa pag-aakay ng kaluluwa. Yun po yun, na talagang masaya ako na mayroong mga kapatiran, mayroong mga taong nababago ang buhay, may mga taong willing magpagamit sa paglilingkod kay Kristo. So yun po yung kagalakan po namin, na talagang kami ay umaani. At maaari hindi nga po sila kasama this morning or every Sunday, hindi sila kasama. Pero pagdating sa langit, di ba? Pagdating sa langit, talagang masaya ka na sila ay nakasama, at masaya ka na sila ay naligtas. Amen? So mga kapatid, you will reap of gladness. Tunay po na talagang meron pong kagalakan. Kaya nga po meron tayong mga misyonary na sinusuportahan sa Israel. Meron tayong misyonary na sinusuportahan sa ibang lugar. Pero bakit sila nagpapatuloy sa pagsusulwiling? Bakit sila nagpapatuloy sa paglilingkod kay Kristo? Sapagkat meron po silang kagalakan. Katulad po ni Apostol Pablo na mga alagad, nandun po yung kanilang kagalakan na talagang sila po ay makapag-akay ng kaluluwa. Amen? At kaya nga lagi sinasabi ni Pablo sa Philippians chapter 4, sabi po dito, na kahit siya po'y nakakulong na, sabi po ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Nandoon ang kanyang kagalakan. Kahit siya'y nakukulong, kahit siya'y inuusik, pero siya'y masaya pa rin. Sapagkat kapag ibinahagi si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang taong ito ay tunay na magkakaroon ng tunay na pagbabago sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, sana
tayo po ay talagang magpagamit sa pag-aakay ng kaluluwa. Okay mga kapatid, mga minamahal, meron po tayong mga sinusuporta mga missionary. Pero tulad na lamang sa Israel, kahit talagang mahirap magulo sa bansang Israel, na ang bansang Israel ay binubumba at talaga napakaraming kaaway. Pero bakit hindi siya umaalis sa bansang Israel? Bakit siya po ay nagpapatuloy pa rin? Diba? Bakit sila po sa kabila ng panganib ay nandun pa rin sila sa bansang Israel at nagpapatuloy? Sapagkat they believe someday or even now, they reaping of gladness. Umaani po sila ng kagalakan. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakasaya talaga kung buong pamilya makakasama ninyo dito, ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong magulang, na talagang sama-sama every Sunday na naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, kayo ba'y masaya na maligtas ang inyong mga mahal sa buhay? So dapat ipag-pray po natin ito, dapat gumawa tayo ng paraan upang sila po ay magkaroon din ng kagalakan na makakasama natin every Sunday sa pagsamba. Ang pagsamba, ang paglilingkod sa Diyos mga kapatid, ito po ay tunay na biyaya. Hindi lamang po yung ating kaligtasan ang biyaya ng Diyos, ang paglingkuran natin ng Diyos na siya ating sambahin every Sunday. Sa Espiritu at katotohanan, tunay na ito po ay biyaya. Amen? Sapagkat maraming biyaya ang ibibigay sa atin ng Diyos. So yun po yung una, you will reap of gladness. Pangalawa, you will reap of more grace from God. Sapagkat ang mundong ito po yung God's field. Sabi nga sa inawit kanina, ito yung bukid. Diba? Ito po yung bukirin ng ating pong Panginoon, ng ating Diyos. So mga kapatid, kung ito po yung bukirin ng ating Diyos, itong mundong ito, so tunay na kung siya po yung ating pong Panginoon, ay aanig tayo ng maraming biyaya. Tunay po yun, na talagang mag-akay ka ng kaluluwa, ito po ay biyaya. Biyaya po ba? Maring hindi nyo nakikita, Pastor, paano naging biyaya? Ay napakainit. Diba? So yun nga po, na talagang biyaya sapagkat kayo po ay magkakaroon ng kagalakan sa inyong pong puso. At biyaya po ito sapagkat dadanas po na magkakaroon ng katahimikan o kapayapaan sa inyong paligid. Kung ang inyong pong mga kapitbahay o kasama sa bahay, lahat iyan, kung lahat iyan ay mananampalataya, ay di maiiwasan na, wala nang mag-iinom pa, wala nang magsusugal pa. So yun po ang biyaya ng Panginoon, na talagang ang mag-akay ng kaluluwa, ito po ay biyaya. So you will reap of more grace from God. Aani po tayo ng maraming biyaya. Kaya nga po sabi ng John 15 verse 16, Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask in my Father, in my name, He may give it you. So ano man ang ating hihilingin sa Ama, kung tayo po ay nag-aakay, kung tayo po ay nagbubunga, tayo po ay talagang ibibigay ng Diyos ang ating mga hihilingin, ang ating mga hihingin. Kaya ang mag-akay ng kaluluwa, ito po ay biyaya pa rin. Biyaya. Na talagang someday, pagdating sa langit, at kahit hindi sa langit, dito pa lamang, ay mayroong mga tao na talagang magpapasalamat sa iyo, na talagang sasabihin sa iyo, kapatid, salamat, tinuruan mo ako ng kaligtasan. Salamat, itinuro mo sa akin ang tamang paraan ng kaligtasan, na ang kaligtasan pala ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kapatid, salamat, dinala mo ako dito sa tunay na church na itinatag ni Kristo. So yan po yung mga biyaya na ating matatanggap. Amen? At kapag talagang ikaw ay nagpapagamit pa ng iyong buhay sa pag-aakay ng kaluluwa, talagang bibigyan ka pa ng Diyos ng mahabang buhay. At hindi lamang mahabang buhay, bibigyan ka pa ng Diyos ng kalakasan at kalusugan. Kaya nga po mga kapatid, mga minamahal, biyaya ng Diyos, hindi ako nagkakasakit. Kasi ang buhay na ito, ang aking lakas ay ginagamit ko sa pag-aakay ng kaluluwa. Yun po yung biyaya.
biyaya ng Diyos na hindi ako yung mga kailangan ko. Di ba? So, kailangan ko ng damit, well provided. Meron ako na isusuot. Kailangan ko ng panggasolina sa motor, well provided, na talaga nakakapunta lagi ako kung saan ko man gustong pumunta, to sa aking mga Bible study. So, nagpo-provide ang Diyos. Yung aking pagkain, hindi ko na pinoproblema pa. Pambayad sa tubig at ilaw, hindi ko na pinoproblema pa. Ang laki ng babayaran ko sa kuryente, 28 pesos. Ang laki. So yun lamang po, at ang tubig ko, ang babayaran ko sa tubig ay 172, isang cubit lamang ang aking nagamit. Ang sabi sa akin ni Sister Apple, Brad, hindi ka yata nandiligo eh. Nandiligo po ako araw-araw. Di ba? So, biyaya po ng Diyos, meron po akong kinakain araw-araw, meron po akong sabihin na natin panggastos. Di ba? Biyaya ng Diyos na meron, nakakapag-abot pa rin doon sa mga nangangailangan. So kung may nalapit sa akin, Pastor, kailangan ko ng ganito, okay, sige, meron pa ako dito. So yun po ang biyaya ng Panginoon, na wala akong trabaho, wala akong inaasahan na kinsenas katapusan, di ba? Yung iba, napakalaki ng kanilang sweldo, kinsenas katapusan, pero ang kanilang sweldo parang kinukulang pa rin. Parang dumadaan lang sa kamay. Pero sa akin, hindi ko po yan pinoproblema. Maaaring lagi ko sinasabi sa inyo, ang aking ATM nagsi-zero balance, ngayon hindi na zero balance, meron pong laman na 1.5, di ba? Pero biyaya pa rin po ng Panginoon. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang kapag tayo ay nag-akay ng kaluluwa, you will reap of more grace from God. Aani po tayo ng maraming biyaya pa sa Diyos. Ang lahat na meron tayo, ito po ay biyaya galing sa Diyos. Dumating tayo sa mundong ito, wala tayong dala. Ang pag-aakay ng kaluluwa, ito po'y biyaya. Hindi na iintindihan ng maraming tao. Hindi na iintindihan ng maraming Kristiyano na mag-akay ng kaluluwa ay biyaya. Amen? Sapagkat kung ito'y naiintindihan nila na ito'y biyaya, ang pag-aakay ng kaluluwa, I think, and I'm sure, lahat ng Kristiyano mag-aakay ng kaluluwa. Hindi sila papayag na wala silang maaakay kahit isa. Amen? So, I believe kung naunawaan ng lahat ng Kristiyano na ang paglilingkod, ang pagsamba every Sunday, ang pagbabasa ng Bible, ang pagpipray, ang pagbibigay, kung naniniwala sila na ito'y biyaya ng Diyos, I believe lahat ng Kristiyano magbabasa ng Bible, lahat ng Kristiyano ay sasamba every Sunday, lahat ng Kristiyano ay magbibigay. Pero dahil hindi nila naiintindihan na ito'y biyaya ng Diyos, kung bakit para sa kanila ito, ang lahat ng ito ay burden. Ang lahat ng ito para sa kanila ay talagang pagsasayang ng oras. Ang lahat ng ito para sa kanila ay walang halaga. So ang lahat ng ito, mga kapatid, mga minamahal, ang mag-akay ng kaluluwa, ito po ay biyaya ng Diyos. Sapagkat kapag ikaw ay nagpagamit at ikaw ay nag-akay ng kaluluwa, talagang ang Diyos ay kikilos. Talagang mararanasan mo yung divine protection or divine intervention ng Diyos. Katulad na lamang po sa buhay po ni Sister Apple. Katulad po noon, naiwan na bukas ang gasol. Pero biyaya ng Panginoon, hindi na sunog ang bahay. Sa buhay din po ni na Brother Luis, parang hanggang umaga yata, buhay ang gasol. Pero dahil nagpapagamit, dahil every Sunday nandito, talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Yon ang divine protection, yon ang divine intervention ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi ito walang kabuluhan. Ito po ay biyaya. Amen? Ito ay biyaya. Kaya dapat maunawaan ng lahat ng Kristiyano na lahat ng ginagawa natin ito para sa Diyos, para kay Kristo, ay biyaya. Kaya ako po'y nanghihinayang. Nanghihinayang ako doon sa mga Kristiyanong hindi pinahalagahan ang pagsamba. Nanghihinayang ako sa mga Kristiyanong hindi pinahalagahan ang pagbibigay, pagbabasa ng Bible, pakikinig ng salita ng Diyos, pag-pray, pag-aakay ng kaluluwa. They missed
the grace of God. Dennis. Di ba? Naiwawala nila yung napakagandang biyaya. Kasi ang mga tao ngayon nakatingin lamang sa biyaya, material na bagay. Di ba? Sila nakatingin lamang doon sa kung ano yung darating sa kanila. Mga kapatid, mga minamahal, ito yung mga magandang biyaya sa atin ng Diyos. Ang tayo po ay mag-akay ng kaluluwa. Lalo na sa ating panahon ngayon. Talagang crucial na. Palapit na po tayo ng palapit doon sa tinatawag nating pagbabalik ng Panginoon Jesus. Palapit na tayo doon sa tinatawag nating rapture. Di ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, biyaya po ito sa atin ng Diyos na tayo ay mag-akay ng kaluluwa. You will reap of more grace from God. And then next, mga kapatid, mga minamahal, you will reap of godly generation. You will reap of godly generation. Kapag tayo po ay nag-aakay ng kaluluwa, I believe naman, ako po ay naniniwala talagang tunay na nabago ang inyong mga buhay. Tama po ba? Meron dito dating lasenggo, pero ngayon ay naglalasing pa ba? So hindi na. Di ba? Mayroon dito na talagang ako, sasabihin ko po sa inyo, nakatikim ako ng drugs, hindi lang tikim, talagang ilang taon din akong gumamit ng drugs. Pero dahil mayroong nag-aakay ng kaluluwa, mayroong nagturo ng kaligtasan, mayroong nagturo na talagang dapat ay magkaroon ng pagsisisi sa mga kasalanan. Ako ngayon, sasabihin ko po sa inyo, ay namumuhay na mayroong kabanalan. Amen? So, aani po tayo ng godly generation. Mayroong mga kabataan na talaga na magiging maka-Diyos. So, godly, ibig sabihin po ng godly talagang maka-Diyos, mapagmahal sa Diyos. So, kung doon po natin titingnan sa salitang pagmamahal sa Diyos, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Diba? Para kapag sinabing kung mahal natin ang Diyos, period na. Ibig sabihin, kung talagang tunay natin mahal ang Diyos, susunod tayo sa kanyang mga utos. Wala nang pero-pero. Wala nang pero-pero. Kaya, sana doon sa mga Kristiyano nagsasabi, mahal nila ang Diyos, pero lagi silang mayroong excuses, lagi silang mayroong alibay, lagi silang mayroong pero. Tanungin kaya nila ang kanilang sarili, tunay ba nilang mahal ang Diyos? Di ba? Kasi kung talagang tunay nating mahal ang Diyos, wala na pong pero-pero. Hindi tayo gagawa ng mga excuses or alibay. So mga kapatid, you will reap of godly generation na talagang marami pang mga henerasyon na susunod na magiging maka-Diyos. Maaari hindi po mawawala. Hindi mawawala yung mga evil generation. Diba? Sapagkat nakasulat naman talaga sa Bible na talagang in the last days, this know also that in the last days, perilous time shall come. Men shall be lovers of their own selves. Na mga tao sa mga huling araw, sa huling panahon, ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Magiging ganit, covetous, boasters, mayabang, mapagmalaki, proud. So maaaring nakasulat na po. Pero kung tayo po ay mag-aakay ng kaluluwa, mayroon pa rin mag-i-exist na talaga mga godly generation. Hahayaan nyo ba ang inyong mga anak na makasama doon sa mga evil generation? Hahayaan nyo ba na ang inyong mga mahal sa buhay ay makakasama doon sa evil generation? So mga kapatid, mga minamahal, you will reap of godly generation. Mag-aanin tayo ng mga kabataan o mga henerasyon na magiging maka-Diyos. Ito ang kailangan sa ating panahon. Mag-akay ng kaluluwa sapagkat ang ating panahon ngayon, ang mga tao ngayon ay pasama na ng pasama. Walang pagpapahalaga sa gawain ni Kristo ng ating Diyos. Walang pagpapahalaga sa pagsamba. Walang pagpapahalaga. Kaya ako masaya doon sa mga tinuturuan ko. Kahit kami humahaba ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sila'y willing. Para bagang hindi nila sinasabi na sila'y nagsasayang ng oras. Lalo na sa Yamaha. Na talagang
Umaabot ako ng isang oras ng pagtuturo at talaga sila'y masaya na sinasabi nilang nakakapakinig sila ng words of wisdom. Yun ang sabi nila, words of wisdom. Sana lahat ng Kristiyano sinasabi, sabihin ang makinig ng salita ng Diyos, ito ay words of wisdom. Diba? Kasi yung iba talaga walang gana na makinig ng salita ng Diyos. Ay ito ay words of wisdom. Mga kapatid, mga minamahal, we will reap of godly generation. Kaya nandyan, sina Brother Arvin, Brother Arjan, di ba? So mga bata, na talagang bata pa lang ay natuturuan na. Nandyan si Pia, nandyan si Pam, nandyan si Syra. So bata pa lamang. So kung talagang ang mga yan ay maaakay, so sila'y mapapalayo doon sa masamang buhay. Amen? Sila'y mapapalayo, makakaiwas sila sa masamang uri ng pamumuhay sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, it is a blessing. It is a grace of God na tayo po ay mag-aakay ng kaluluwa. Katulad na lang po nito ng mga anak ni Sister Sigrid, si Yuri, diba? At nandito din si Kyle. So mga kapatid, mga minamahal, we will reap of more grace from God and we will reap of godly generation. Maaring magtataka tayo, minsan, meron tayong kasamang baptist, pero bakit nagsisinungaling pa rin? Meron tayong kasamang baptist na bakit para bagang nagmumura pa rin? Diba? Kasi nga po mga kapatid, mga minamahal, baka hindi tunay na tumanggap kay Kristo. Baka hindi tunay na ligtas. Kaya mga kapatid, huwag na po natin pagtakhan pa. Isang nakakagulat na pangyayari na kapag dumating ang rapture, diba? Kapag dumating ang Panginoong Hesus, maaaring kasama natin every Sunday. Tapos biglang nag-rapture, merong maiiwan. Yan po ang katotohanan. Sapagkat hindi lahat na nandito sa bahay-sambahan, hindi lahat ay talagang ligtas. Katulad na lamang po doon sa 12 alagad ni Kristo. 12 na nga lamang yon, pero mayroon pang isang Judas. Mayroong isang hindi ligtas. Ay kasama lagi ang Panginoong Hesus. Diba? So ganun din po sa church. Hindi porket kasama natin every Sunday, hindi porket kasama natin every prayer meeting, ay ligtas. So meron talaga, magugulat tayo pagdating ng rapture, meron pa lang may iwan. So mga kapatid, mga minamahal, we will reap of godly generation. Ito ang ating aanihin, mga kabataan o mga henerasyon na magiging maka-Diyos, mapagmahal sa Diyos. So, shall we lose the harvest and let them go in their path? Hahayaan ba natin na mawala ang mga aanihin ito? Hahayaan ba natin ang ating mga kapatid, mga mahal sa buhay, na talagang sila ay mamuhay doon sa landas na gusto nilang ipamuhay? Hahayaan ba natin, shall we lose the harvest and let them go in their path? So mga kapatid, mga minamahal, kung tunay natin silang mahal, sikapin natin at talagang iluhod natin sa Diyos na tayo ay magmakaawa sa Diyos na sila ay maligtas. Tanggapin nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin nila na si Kristo ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. So mga kapatid, mga minamahal, kung tunay natin silang mahal, ay talagang ilapit natin sila sa Diyos, tayo magmakaawa sa Diyos, at tayo ay talagang gumawa ng paraan upang ang mga mahal natin sa buhay ay maligtas. Amen? Shall we lose the harvest and let them in perpetual punishment? Hahayaan ba natin ang mga aanihin ito, napakaraming tao? Kaya nga sabi po dito sa Matthew chapter 9, verse 35. Tinan po natin, balikan po natin muli ang ating pong Bible sa Matthew chapter 9,
Verse 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted, and were scattered abroad as sheep having no shepherd. So mga kapatid, mga minamahal, hayaan pa natin ang mga taong ito, ang ating mga mahal sa buhay, na sila ay mapahamak doon sa impyerno. Alam naman natin na ang impyerno, mga kapatid, mga minamahal, ito po ay everlasting or perpetual punishment. Ito po ay walang hanggang kaparusahan. Ito po ay walang hanggang kaparusahan. Matitiis ba natin na sila ay mapupunta ng impyerno? Shall we lose the harvest? So mga kapatid, mga minamahal, gumawa tayo ng paraan. Ginawa na po ni Kristo yung paraan para sa ating kaligtasan. Amen? Pero mga kapatid, mga minamahal, we need also to do our part. Meron din tayong bahagi. Meron din tayong dapat gawin. Kaya nga po, sabi po ng Bible sa Roma chapter 10, tingnan po natin. Ang ating po Bible sa Roma chapter 10, verse 13, and then hanggang 16. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sino mang tatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus ay tunay po na maliligtas. How then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano silang tatawag kung hindi naman sila mananampalataya? And how shall they believe? Paano silang mananampalataya in Him of whom they have not heard? Na hindi naman nila napapakinggan. So mga kapatid, mga minamahal, ito po ang ating part. Ito yung ating bahagi. Ating ibahagi ang kaligtasan. Ibahagi natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At sabi pa po dito, and how shall they hear without a preacher? Tayo po ang mga mangangaral ng kaligtasan. Ang lahat po ay inutusan. Lahat po tayo ay inutusan ni Kristo na tayo ay dapat humayo, ibahagi ang kaligtasan. Go ye therefore and teach all nations. Ito pong maaari ang kausap ni Kristo dito yung mga alagad, pero ito po ay para sa lahat. Sapagkat kung ito po ay para lamang sa mga alagad, hindi makakarating ang kaligtasan sa ating panahon. Sapagkat ang mga alagad na ito, sina Pedro, sina Pablo, sina Juan, sina Santiago, sina Matthew, sina Lucas, lahat po sila mga patay na. Diba? Wala na sila sa ating panahon ngayon. Kaya ang utos pong ito na go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Ito po ay utos sa ating lahat. Na tayo ibahagi natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Don't let the people in perpetual punishment. Huwag nating hayaan na mga tao ito ay mapunta sa walang hanggang kaparusahan. So mga kapatid, mga minamahal, ang impyerno, wala na pong exit po doon. Wala nang exit. Ang impyerno, there is no second chance. Na kahit ang tao ay magsisi pa sa kanyang kasalanan, yung mga tao nagsisi ng kasalanan nila na nandoon sa impyerno ay wala nang second chance pa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ibahagi natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Shall we lose the harvest? Hahayaan pa natin na mga tao ito ay mapunta sa walang hanggang kaparusahan? Hahayaan pa natin ang mga tao ito na talagang mapahamak sa impyerno? So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi nga po ng inawit kanina, we had our chance today. Meron po tayong pagkakataon ngayon na ibahagi si Kristo
bilang Panginoon at tagapagligtas. Inilagay ka sa school kung bakit ikaw ay nandyan sa school upang ikaw ang maging ilaw ng iyong mga kaklase, upang ikaw ang gamitin upang sila ay maligtas. Ikaw ang gamitin upang sila ay maakay sa katotohanan. Kaya lamang nakakalungkot kung sino pa yung Kristiyano, sila pa ang naaakay ng mundo. So mga kapatid, mga minamahal, inilagay ka ng Diyos sa school upang ikaw ay hindi lamang mag-aral, upang ikaw ang gamitin, ang mga kaklase mo, ang mga teacher mo ay maligtas. Yun po yun. Inilagay ka sa trabaho. Kung ano man ang trabaho mo, mga kapatid, mga minamahal, we had our chance today. We had our chance today. So kung ikaw ay nagtatrabaho, inilagay ka diyan ng Diyos upang ang mga katrabaho mo ay iyong maakay sa kaligtasan. Amen? I think meron kang katrabaho, meron kang kaklase na talagang nagmamalasakit sa iyo. Kapag wala kang baon, binibigyan ka. Kapag wala kang assignment, tinutulungan ka. Sa trabaho mo, meron nagpapautang sa iyo. Meron nagpapahiram sa iyo. Diba? So sa trabaho mo, mayroong mga tao nagmamalasakit sa iyo. Pero nagkaroon ka ba ng pagmamalasakit sa kanila na ibahagi ang kaligtasan? We had our chance today. We had our chance today. So mga kapatid, mga minamahal, haharap tayo kay Kristo. Hindi natin may pagkakaila. How can we deny that? Diba? Hindi natin may kakaila sa Kanya na tayo ay mayroong pagkakataong ibinigay sa ating si Kristo upang ituro sa kanila ang kaligtasan na mayroon tayo. Kaya salamat doon sa mga kapatiran na nagso-soul winning. Kahapon, kasama namin si Ate Ruth. Kasama namin kahapon si Sister Josel, si Sheena, so sina Brother Ed, Brother Marlon. So mga kapatid, mga minamahal, we had our chance today. Tayo po, hinihingi sa atin na tayo po ay mag-akay ng kaluluwa. Nasabi po ng John 15, tinan po natin ang ating pong Bible, sa John 15, verse 8. Verse 8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. So yun doon po natin maluluwalhati ang ating Diyos kung tayo ay mag-aakay ng marami, kung tayo magbubunga ng marami. Amen? That ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. So mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos ay matutuwa sa atin kung tayo po ay mag-aakay ng kaluluwa. Ito po ay utos ng Diyos sa ating lahat. Mga kapatid, mga minamahal, we had our chance today. Inilagay tayo sa school, sa trabaho, sa Kalingatan, sa Kinalaglagan, sa San Sebastian, o sa mga barangay 2, barangay 3, dito sa Mataas na Kahoy, inilagay tayo ng Diyos upang tayo ang gamitin ng Diyos na sila'y akayin natin sa kaligtasan. Amen? We had a command from our Commander-in-Chief. Meron po tayong utos na galing sa ating Commander-in-Chief. Sino ba yung ating Commander-in-Chief? Walang iba kundi si Kristo. Tayo po ay mga sundalo ni Kristo. Sabi po ng 2 Timothy chapter 4. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Timothy chapter 4. Kung hindi po nagkakamali, sa verse 2. 2 Timothy chapter 4. Okay. Tingnan po natin ang 2 Timothy chapter 2 verse 3. Yan. 2 Timothy chapter 2 verse 3. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. As a good soldier of Jesus Christ. We had a command from our Commander-in-Chief. Tayo po ay mga sundalo ni Kristo.
Ito po ang ating tungkulin, ito po ang ating duty na tayo ay mag-akay ng kaluluwa. Amen? So it is a grace of God. Biyaya po ng Diyos kung tayo po'y mag-aakay ng kaluluwa. Tunay na napakaraming biyaya ang ibibigay sa atin ng Diyos kung tayo po'y mag-aakay ng kaluluwa. So mga kapatid, tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung mga talaga nag-aakay ng kaluluwa. Pastor Melo, kasama ang kanyang asawa, si Ma'am Minda. Sa kanilang pag-aakay ng kaluluwa, nagkaroon sila ng 3 anak. Pero ang 3 anak na ito, lahat sila ay professional. Yun po ang biyaya. Diba? Kaya talagang ang pag-aakay ay biyaya. So, sa buhay din po ni Pastor Sosa, 2 lamang ang kanyang anak. Kasama sa pag-aakay ng kaluluwa, Sister Apple. Pero ang kanilang 2 anak ngayon, professional na din. Biyaya po yun ng Panginoon. Sa buhay din po ni na Pastor Larry Lumanglas, meron din sila mga anak, nakatapos. Biyaya po ng Panginoon. Amen? Pastor Mel Lumanglas, 2 anak. Ang isa ay nagpapastor. Diba? At ang isa ay nagagamit din sa ministry. So yun po ang biyaya ng Panginoon. Ang mag-akay ng kaluluwa, ang maglingkod kay Kristo, ang sumamba sa Diyos, ito po ay biyaya ng Diyos. Sa buhay po ni na Brother Renner, sila'y patuloy pa rin nag-aakay ng kaluluwa. At sa buhay ni Brother Renner, mayroong Bible study doon sa kanilang company. So, meron siyang 3 anak, professional na rin. Biyaya po ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, hindi po ito walang kabuluhan. Pahalagahan po natin ang soul winning. Ito po ay biyaya ng Diyos. We had a command from our Commander-in-Chief. We are soldier of the Lord Jesus Christ. Tayo po yung mga sundalo ni Kristo. Last, mga kapatid, mga minamahal. We had a combat calling us today. We had a combat calling us today. Meron tayong laban. Ito po yung ating laban na talagang tayo po mga kapatid, mga minamahal, ay mag-akay ng kaluluwa. Yung mga tao sa ating paligid, every time na ako'y nakakakita ng maraming estudyante na naglalabasan, sinasabi ko, napakarami ng aanihin. Every time na nakikita ko yung mga nagtatrabaho sa LHK na napakaraming lumalabas tuwing hapon, dito pa sa bayan, mayroong patahian din yan, sinasabi ko, napakarami pa ng aanihin. But the problem is that the laborer is few. Kukunti po ang manggagawa. Kukunti ang mayroong desire sa puso nila na mag-akay ng kaluluwa. So mga kapatid, mga minamahal, we had a combat calling us today. Mayroon po tayong laban na siyang tumatawag sa atin na dapat talagang tayo ay mag-akay ng kaluluwa. Mali kasi yung ginagawa ng iba eh. Sila, kapag November, meron silang ginagawa. Ang tawag din nila, sila ay nangangaluluwa. Diba? Yun ang tawag nila, nangangaluluwa sila. Pero sila ay umaawit lang. Hindi nila itinuturo na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. So ang tunay na pag-aakay ng kaluluwa, ipapahagi mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ipapahagi mo na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. So yun po ang tunay na nangangaluluwa. Amen? Hindi po yung ginagawa nila tuwing sasapit ang November 1, November 2. Sila nagbabahay-bahay pero may dalang gitara, umaawit. Sino nakarasan nila? I think naranasan ko rin yan, ako'y bata pa eh. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, before it is too late. Before it is too late. So sina Pedro, sina Pablo, sina Juan, ang mga missionary Pastor Wilson Bohol, missionary Pastor Alvin Ramirez. Diba? So
So sila yung mga batang pastor na talagang isinuko nila ang kanilang buhay upang mag-aakay ng kaluluwa, magmisyon doon sa Samar. Missionary Pastor Jong Pakala Mangko. Sila po yung aking mga kaklase na mga taga-Samaritan na sila sa kanilang buhay mas pinili nila ang pag-akay ng kaluluwa sapagkat ito po ay biyaya ng Diyos. Say amen kung kayo po'y naniniwala biyaya ng Diyos. Amen. Mahina. Say amen po kung kayo po'y naniniwala na talagang pag-aakay ng kaluluwa ay biyaya ng Diyos. Amen. So mga kapatid, mga minamahal tunay po, na ito po ay biyaya. Napakaraming biyaya ang ibubuhos sa atin ng Diyos kung tayo po'y mag-aakay ng kaluluwa. Shall we lose the harvest? So sana huwag po nating sayangin ang mga aanihin ito. Tayo po ay tumayo. Tayo po yung pumikit, tayo po manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Meron po nagpahagi sa amin ng kaligtasan. Salamat po. May mga tao o kapatiran na nagsuko ng kanilang buhay upang maglingkod sa iyo, upang patuloy na mag-akay ng kaluluwa. Nawa po aming Diyos sa aming pong pag-aakay ng kaluluwa, sa aming pong pagbabahagi ng kaligtasan, ng katotohanan. Dalangin ko po aming Diyos, samahan mo po kami gabayan, kawa mo po kami kabagan, banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Dalangin din po namin sa magang ito, na mga nabahaginan po na inyong pong banal na salita ng kaligtasan, na mga nagsasabing sila ay ligtas. Dalangin po namin na sila inyong pong kawaan kahabagan, na sila po ay magpatuloy sa paglilingkod. Dalangin din po namin doon po sa mga hindi pa po napabautismuhan, na nagsasabing sila po ay ligtas, nagsasabing sila po ay balangin. Nawa, minsan dumating sa kanila pong buhay na sila po ay makapag-decide, gumawa ng isang pagpapasya, isang desisyon, na sila po isang araw ay sumunod din po sa tubig po ng bautismo. Sapagkat ito po, ang pagsunod sa tubig ng bautismo, ito po ay inyong pong utos, at ito po ay isang marapat lamang na dapat gawin ng isang tumanggap kay Kristo, na talagang siya ay dapat sumunod sa tubig ng bautismo upang ipahayag niya sa napakaraming saksi, sa napakaraming tao o mga kapatiran na siya ay tunay na sumasampalataya sa aming Panginoon Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, na siya ay tunay na sumasampalataya kay Kristo, na si Kristo ay namatay dahil sa aming mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Salamat po aming Diyos sa mga kapatiran na nandirito po ngayon. Kayo po, aming Diyos, ang magbalik sa kanila ng pagpapala. Umaasa at nananampalataya po kami. Patuloy mo pong igagawad sa amin na ang inyong pong awa, na kami po ay umaasa at nananampalataya. Patuloy mo po kaming tutulungan at sasamahan sa aming pong buhay. Salamat po. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.